Sa gitna ng isang grupo ng malalaking sundalong kanluranin, kung may isang lalaking Asyano na tahimik na nakaupo, iisipin marahil ng karamihan na kailangan niya ng isang taong magpoprotekta sa kanya. Ganito rin ang dating iniisip ng pangunahing tauhan sa ating kwento ngayon. Siya ay isang dating miyembro ng United States Special Forces na kinilala bilang simbolo ng isang matatag na babae. Nakilala niya ang isang lalaking Pilipino sa pamamagitan ng rekomendasyon ng kanyang ina. Ang una niyang impresyon, mukha siyang mabait, pero mukhang ako pa yata ang kailangang magtanggol sa kanya. Ngunit, isang pangyayari na naganap sa loob lamang ng ilang segundo sa kanyang harapan ang tuluyang nagpabago sa lahat ng kanyang pananaw. Ang isang kilos na ipinakita ng lalaki ay halos makapagpatigil sa kanyang paghinga. At sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang tunay na lakas ay tahimik na nagkukubli. Ano nga ba ang nakatagong pagkatao ng lalaking Pilipinong ito na kanyang nasaksihan? Simula ngayon, ihahatid namin sa inyo ang kahangahangang kwentong ito. Sige, simulan na natin. Fort Hood, Texas, Estados Unidos. 5:30 NG umaga. Si Captain Amanda Williams, kilala sa kanyang disiplina at kahinahunan, ay muling natapos ang kanyang physical fitness training. Naungusan na naman ang kanyang mga kasamahang lalaki. Ang kanyang buhok na kulay ginto ay maayos na nakatali. At ang kanyang katawan na puno ng matitipunong kalamnan ay nagpapakita ng isang aura na hindi basta-bastang malapitan ng sinuman. Captain Williams, binasag mo na naman ang record ngayon. Puri ng isang kapwa sundalo. Pag-ibig, pag-aasawa ang mga salitang ito ay wala sa kanyang diksyonaryo. Ang baril at pakikipaglaban ang kanyang lahat. Ngunit, mapaglaro talaga ang tadhana. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Amanda, ang sumalubong sa kanya ay ang pangungulit ng kanyang inang si Margaret. Amanda, anak, hanggang kailan ka ba mag-iisa ng ganito? Malapit ka ng mag-30, wala ka pa ring nobyo. Ma, sundalo po ako. Sinabi ko na sa inyo, hindi ako interesado sa mga ganyang bagay. Kahit na, hindi ibig sabihin niyan ay habang buhay ka ng mag-iisa. May ipapakilala ako sa iyong mabuting tao. Isa siyang Pilipino at talagang napakabait niya. Napabuntong hininga si Amanda sa kanyang isipan. Isang Pilipino? Karamihan sa mga lalaking Asyano ay mukhang mahihina. Paano siya magiging karapat-dapat sa isang veteranang tulad ko? Ngunit sa huli, sumuko rin siya sa pamimilit ng ina at pumayag na makipagkilala sa pamamagitan ng video call. Nang lumitaw si Mateo Reyes sa screen ng computer, hindi napigilan ni Amanda ang bahagyang pagkadismaya. Tila mas matangkad pa siya rito, payat ang pangangatawan, at mukhang tahimik. Ang ideya na itong taong to ang magpoprotekta sa akin ay sumagi sa kanyang isipan. Hello, Miss Amanda. Ako po si Mateo Reyes, magalang na bati ni Mateo. Sumagot lang si Amanda bilang paggalang. Pagkatapos ng tawag, sinabi niya agad sa kanyang ina, Ma, he's not my type. Masyado siyang mukhang mahina. Ngunit hindi sumuko si Margaret. Amanda, wag mong husgahan ang isang tao sa panlabas na anyo. Mabuting tao talaga siya. Kung magkakaroon ka ng pagkakataong magtrabaho sa Pilipinas, subukan mo siyang makita kahit isang beses lang. At tila itinakda ng tadhana, pagkalipas ng ilang linggo, nakatanggap si Amanda ng utos na maglakbay patungong Pilipinas upang mag-obserba sa balikatan ang Joint Military Exercise ng Pilipinas at Estados Unidos. Kaya't napilitan siyang mangako sa kanyang ina na makikipagkita kay Mateo, iniisip na para matapos na lang ito. Hindi niya inakala na ang pagkikitang ito ang babago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Nang dumating si Amanda sa Ninoy Aquino International Airport, mabigat pa rin ang kanyang kalooban. Ang pag-angkop sa mainit at maalinsangang klima at sa hindi pamilyar na kultura ng Pilipinas ay sapat ng mahirap. Ang pag-aaksaya pa ng oras para makipagkita kay Mateo ay tila isang pabigat, ngunit dahil sa kanyang pangako, wala siyang magawa. Nagkita sina Amanda at Mateo sa isang tahimik na restaurant ng pagkaing Pilipino sa gitna ng Makati at muli siyang nagulat. Sa personal, mas malinis at mas magalang si Mateo kaysa sa nakita niya sa video call. Ang kanyang simpleng mukha ay kaaya-aya sa isang malinis na polo shirt,
At ang pinakakahanga-hanga ay ang kanyang matatas na pagsasalita ng Ingles. Miss Amanda, salamat sa pagpunta mo. Hindi ko sigurado kung magugustuhan mo, pero masarap ang kare-kare dito, sabi ni Mateo na may magiliw ng ngiti. Medyo naguluhan si Amanda. Hindi siya ang lalaking walang kuwenta na kanyang inaasahan. Sa halip, siya ay natural at maalalahanin sa iba. Habang kumakain, ipinaliwanag ni Mateo ang tungkol sa kulturang Pilipino sa isang magiliw na paraan at nagpakita rin ng tunay na interes sa buhay militar ni Amanda. Narinig ko po na galing kayo sa Special Forces. Grabe, ang galing. Ako man ay may karanasan din sa militar, pero ang Special Forces ng Amerika talagang kagalang-galang. Ang mga salita ni Mateo ay puno ng katapatan. Mukhang mas mabuti siya kaysa sa inaakala ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amanda na unti-unting gumuho ang pader sa kanyang puso. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, mayroon pa ring pagdududa. Maganda ang panlabas na anyo niya. Pero sa isang mapanganib na sitwasyon, mapoprotektahan kaya niya ako? Pagkatapos kumain, naglakad sila sa Rizal Park. Napakaganda ng kapaligiran ng parke sa dapit hapon. Nag-usap sila tungkol sa kani-kanilang buhay ng natural. Hindi gaanong nagkuwento si Mateo tungkol sa kanyang trabaho, ngunit maingat siyang nakinig sa mga kwento ni Amanda tungkol sa kanyang buhay militar at pamilya. Ano po ang unang impresyon niyo sa Pilipinas? Tanong ni Mateo. Mas maganda kaysa sa inaasahan ko, lalo na. Muntik nang ituloy ni Amanda ang kanyang sasabihin. Halos masabi niyang, lalo na ikaw. Bigla, habang nagsisimulang dumilim sa parke, isang grupo ng 3 hanggang 4 na lasing na kabataan ang lumitaw. Lumapit sila kay Amanda at nagsalita ng may kabastusan. Hi, miss! Ganda mo ah. Sama ka sa amin. Inom tayo. Agad na naghanda si Amanda. Bilang isang miyembro ng Special Forces, tinasa niya ang sitwasyon at handang humarap dito. Ngunit gusto rin niyang makita ang reaksyon ni Mateo. Ano kaya ang gagawin ng taong ito? Ngunit nanatiling kalmado si Mateo. Humakbang lang siya sa harap ni Amanda at sinabi sa isang patag na boses, "Pasensya na po. Kailangan na naming umalis." "Ha? Ano sabi mo? Payatot?" Sigaw ng isa sa kanila, sabay hawak ng mahigpit sa balikat ni Mateo. At sa sandaling iyon, ang sandaling magpapabago sa buhay ni Amanda magpakailanman ay magaganap na. Ang pangyayaring naganap sa isang iglap ay naging isang imahe na hinding-hindi malilimutan ni Amanda habang buhay. Ang tingin sa mga mata ni Mateo ay biglang nagbago. Ang dating magiliw at mabait na mukha ay nawala, napalitan ng isang malamig at matalas na ekspresyon na para bang ibang tao. Uulitin ko lang po, kailangan na naming umalis. Ang boses ni Mateo ay may bahid ng bigat at diin. Ngunit hindi ito pinansin ng mga lasing at lalo pang naging bastos. Sinubukan ng isa na abutin si Amanda. At sa sandaling iyon, kumilos si Mateo. 10 segundo. Oo, eksaktong 10 segundo. Ang unang lalaki ay pinilipit ang pulso hanggang sa mapaluhod ito sa sahig. Ang pangalawa ay tinamaan ng gilid ng palad sa batok at agad nawalan ng malay. Ang pangatlong lalaki ay sumugod mula sa likuran, ngunit hindi na kailangan pang lumingon ni Mateo. Ginamit niya ang kanyang siko upang tamaan ito ng eksakto sa sikmura. Ang huli ay sinubukang tumakas, ngunit pinatid ng isang sipa ni Mateo sa binti hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Lahat ay nangyari ng napakabilis at tumpak, na halos walang ingay at walang nasayang na kilos. Ito ay parang galaw ng isang master ng martial arts na matagal nang nagsanay maganda ngunit nakamamatay. Hindi makapagsalita si Amanda. Galing din siya sa Special Forces at may alam sa mga kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit ang nakita niya ay nasa ibang antas. Ang bilis, ang katumpakan, at ang kahusayan lahat ay perpekto. Okay ka lang ba? Bumalik sa dati ang magiliw na mukha ni Mateo at tinanong si Amanda. Ang kanyang boses ay bumalik sa normal, na para bang walang nangyari. Sino ka ba talaga? Nanginginig na tanong ni Amanda. Nag-alinlangan sandali si Mateo bago sumagot ng mahinahon. Medyo matagal lang akong nagsilbi sa militar. Ngunit sigurado si Amanda. Ang ganitong kasanayan ay hindi makukuha sa simpleng pagiging matagal sa serbisyo.
Ito ay isang advanced combat skill na hindi maihahambing sa pagsasanay na kanyang pinagdaanan. Habang pauwi, gulong-gulo ang isip ni Amanda. Ang katotohanan na ang lalaking inakala niyang mahina ay mas malakas pa pala sa kanya ay lubhang nakakagulat. Kasabay nito, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa kanya. Pakiramdam ba ito ng kaligtasan, pagtitiwala, o pagkausisa? Mateo, may gusto sana akong itanong. Saan mo natutunan ang mga ganoong galaw? Muling tanong ni Amanda. Tumingin si Mateo sa mga ilaw ng gabi sa Maynila at nanahimik sandali bago nagsalita. Sa Special Forces. Isang medyo espesyal na unit. Pero ngayon, isa na lang akong ordinaryong empleyado ng kumpanya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Amanda, ang lalaking ito ay may mga sikretong hindi niya alam. At ang mga sikretong iyon ay sapat na kahanga-hanga upang burahin ang lahat ng kanyang paunang paghuhusga. Ito ang unang pagkakataon na nagsimula siyang magkaroon ng interes sa isang lalaking Pilipino, hindi interes sa pagkatao ng isang lalaking nagngangalang Mateo Reyes. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Amanda. Ang imahe ng perpektong pakikipaglaban ni Mateo ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Maging siya, na isang miyembro ng Special Forces, ay hindi kayang magapi ang ilang tao ng ganoon kalinis. Sa anong unit kaya siya nagsanay para magkaroon ng ganoong kasanayan? Ang mga galaw ni Mateo ay parang sining na pinakinis sa loob ng maraming taon tumpak ngunit maganda. At higit sa lahat, ang kanyang teknik ay nagpapatumba sa kalaban nang hindi nagdudulot ng labis na pinsala. Ito ay tunay na kahanga-hanga. Kinabukasan, kinontak ni Amanda si Mateo. Gusto niyang mas makilala pa ito. Mateo, salamat sa nangyari kahapon. Kung may oras ka, may gusto sana akong itanong. Siba, saan tayo magkikita? Nagkita sila sa isang tahimik na cafe malapit sa Rizal Park. Nagpasya si Amanda na huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Mateo, saang unit ka ba talaga nang galing? Ang mga kasanayang nakita ko kahapon ay hindi pangkaraniwan. Nag-alinlangan sandali si Mateo bago dahan-dahang nagsalita. Special Forces Regiment. Nanlaki ang mga mata ni Amanda. Ang Special Forces Regiment, Airborne, ng Philippine Army. Ito ang unit na kilala bilang pinakamahuhusay sa hukbong katihan ng Pilipinas. Maging sa militar ng Estados Unidos, ang reputasyon ng unit na ito ay kilala. Isang unit na nagiiwan ng malaking impresyon dahil sa kanilang pambihirang kakayahan sa mga joint exercises kasama ang mga special forces mula sa buong mundo. Ang unit na iyon? Totoo ba? Sa Special Forces? Ang boses ni Amanda ay may halong hindi paniniwala. Opo, nakaistasyon ako doon ng mga 10 taon, pero retirado na ako ngayon. Namumuhay bilang isang sibilyan. Teka, kung ganoon, naging instructor ka rin ba? Tumango si Mateo. Naging responsable ako sa pagsasanay ng mga bagong recruit sa loob ng 2 o 3 taon. At paminsan-minsan, nagbibigay din ako ng mga lecture sa ibang unit o sa mga international exchange program. Biglang nasabik si Amanda. Siya mismo ay laging naghahangad na mapabuti ang kanyang mga kasanayan. At ngayon, ang pagkakataon ay nasa kanyang harapan na isang dating instructor mula sa isang elite na Special Forces unit. Ito ay isang pagkakataong hindi niya maaaring palampasin. Kung ganoon, kung hindi masyadong abala, maaari mo ba akong turuan ng ilang bagay? Gusto kong matuto. Nagpakita ng pag-aatubili si Mateo. Amanda, mayroon ka ng napakagandang kakayahan. Ano pa ba ang maituturo ko sa iyo? Hindi. Ang nakita ko lang kahapon ay sapat na para malaman kong marami pa akong hindi alam. Pakiusap. Sa huli, tinanggap ni Mateo ang seryosong pakiusap ni Amanda. Nangako siyang bibigyan ito ng personal na pagsasanay sa isang tahimik na gym sa labas ng lungsod. Sa unang araw ng pagsasanay, namangha si Amanda. Ang paraan ng pagtuturo ni Mateo ay lubos na naiiba sa pagsasanay na natanggap niya mula sa militar ng Estados Unidos. Ito ay isang teknik na nakatuon sa pinakamataas na kahusayan ng hindi pinipilit ang katawan, ang paraan ng paggamit ng lakas ng kalaban, at ang mga sikreto sa paggamit ng pinakakaunting galaw para sa pinakamalaking resulta. Lahat ay bago para sa kanya. Wow!
May ganitong teknik pala? Puri ni Amanda. Mahusay din ang training ng American Special Forces. Pero kung isasama natin ang pilosopiya ng Eastern Martial Arts, mas magiging epektibo ito. Hindi ito tungkol sa pagtalo gamit lang ang lakas, kundi sa pag-unawa sa kalaban at pagbasa sa daloy ng kanilang mga galaw. Iyon ang mahalaga, paliwanag ni Mateo. Ang paliwanag ni Mateo ay higit pa sa teknikal na aspeto. Ito ay may kasamang pilosopiya ang paggalang sa kalaban habang pinoprotektahan ang sarili at ang teknik sa pagbabawas ng hindi kinakailangang karahasan habang nananatiling epektibo sa pagpigil sa kalaban. Lahat ng ito ay isang bagong at nakakagulat na karanasan para kay Amanda. Pagkatapos ng pagsasanay, nagsimula silang mag-usap tungkol sa mas personal na mga bagay. Ang mapagkumbabang kilos at malalim na pilosopiya ni Mateo ay bago para kay Amanda. Siya ay malakas ngunit magiliw, may tiwala sa sarili ngunit hindi mayabang. Napaka-kaakit-akit. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magkaroon ng tunay na interes si Amanda kay Mateo. Ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang urgent call mula sa intelligence unit ng U.S. Army. Captain Williams, bumalik ka agad sa base. May mahalagang bagay. Naging seryoso ang mukha ni Amanda pagkatapos ibaba ang tawag. Hindi normal ang sitwasyon. Ano kaya ang nangyayari? Opisina ng Intelligence Unit sa isang joint base. Hinihintay ni Colonel James Cutler si Amanda na may malamig na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay matalas, nararapat para sa isang veteranong nagtrabaho sa intelligence ng mahigit 20 taon. Iba ang kapaligiran sa opisina. Maraming data analyst ang abala sa harap ng kanilang mga computer at ang mga pader ay puno ng mga larawan at dokumento. Captain Williams, maupo ka. Ang boses ng koronel ay mas malamig kaysa dati. Umupo si Amanda sa upuan ng may kaba. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit nararamdaman niyang may kinalaman ito sa kanya. Captain, i-report mo kung sino-sino ang mga nakakausap mo nitong mga nakaraang araw, mariing tanong ng koronel. Paumanhin po, sir. Kailangan ko po bang i-report ang mga personal kong pakikipagkita? Naguguluhang tanong ni Amanda. Nakatanggap kami ng impormasyon na nakikipagkita ka sa isang taong nagngangalang Mateo Reyes. Binuksan ni Colonel Cutler ang isang folder. Sa loob nito ay may ilang larawan ni na Amanda at Mateo habang nag-uusap sa cafe, habang nagsasanay sa gym, at maging noong naglalakad sa Rizal Park. Nagulat si Amanda. Kailan pa nila ako sinusubaybayan? Sir, hindi po ba ito paglabag sa aking privacy? Personal ko lang po siyang nakilala. Personal? Tumingin ng may pang-iinis ang koronel. Sa tingin mo ba ay personal lang ang pakikipagkita sa isang dating instructor ng Special Forces? Muling nagulat si Amanda. Alam na nila ang background ni Mateo. Hindi niya akalain na ganito kabilis kumilos ang intelligence unit ng U.S. Army. Ano ang alam mo tungkol sa lalaking iyon? Patuloy na tanong ng koronel. Wala po akong gaanong alam. Alam ko lang na dati siyang sundalo, pagsisinungaling ni Amanda. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto niyang protektahan si Mateo, ngunit sa ganitong sitwasyon, ayaw niyang ilahad ang lahat tungkol sa kanya. Captain Williams, huwag kang magsinungaling. Na-verify namin na nagsasanay ka ng combat skills sa kanya. Nagpakita si Cutler ng isa pang larawan si Mateo na nagtuturo ng teknik kay Amanda sa gym. Kinabahan si Amanda ngunit sumagot ng mahinahon. Opo, sir. Tinuturuan niya ako ng personal. Ano po ang problema doon? May problema talaga. Si Mateo Reyes ay hindi lang isang ordinaryong dating sundalo. Itinutok ng koronel ang monitor ng computer sa kanya. Ipinapakita roon ang detalyadong profile ni Mateo. Siya ay isang individual na lumahok sa maraming top-secret operations ng gobyerno ng Pilipinas at malaki ang posibilidad na aktibo pa rin siya sa mga undercover missions. Sa screen, lumitaw ang ilang tala ng mga nakaraang misyon ni Mateo. Karamihan ay classified, ngunit sapat na iyon upang ipakita kung gaano siya kahalagang tao. Gulong-gulo ang isip ni Amanda. Ganoong tao pala si Mateo? Ngunit ano ang imahe na naramdaman niya sa buong panahon na magkasama sila? Ang mainit at mapagkumbabang kilos ba niya ay kasinungalingan lahat? Sir, kahit na totoo iyan, nakilala ko siya ng personal nang wala akong alam.
At iyan mismo ang problema. Tumayong sabi ng koronel. Mula ngayon, kailangan mong mangalap ng impormasyon mula sa iyong pakikipag-ugnayan sa kanya, ang kanyang kasalukuyang misyon, ang kanyang relasyon sa militar, at lahat ng dapat nating malaman. Sir, ibig sabihin po ba niyan ay gagamitin ko ang aming personal na relasyon? Protesta ni Amanda. Pakiramdam niya ay hindi ito makatarungan. Captain Williams, ikaw ay isang opisyal ng United States Army. Dapat mong malaman na ang kapakanan ng bansa ay laging nauuna kaysa sa personal na damdamin. Ang boses ng koronel ay may halong pagbabanta. Kung tatanggi ka, maaaring makaapekto ito sa iyong military record. Nalagay si Amanda sa isang sitwasyong hindi niya matatakasan. Sa isang panig ay ang kanyang tungkulin bilang sundalo at sa kabilang panig ay ang kanyang personal na damdamin na nagsisimula ng umusbong para kay Mateo. Alin ang pipiliin niya? Ilang araw ang lumipas, muling nakipagkita si Amanda kay Mateo na may magulong isipan. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang tungkulin bilang sundalo at ng kanyang nararamdaman. Ngunit sa ngayon, nagpasya siyang kumilos ng normal. Amanda, ngayon subukan natin ang isang bagay na kakaiba, sabi ni Mateo na may masayang ngiti. Anong klaseng training? Isang simulation ng totoong sitwasyon. Ito ang paraan ng pagsasanay na ginagamit talaga namin sa Special Forces. Ang pagsasanay sa araw na iyon ay puno ng pagkamangha. Ang mga taktika na ipinakita ni Mateo ay naiiba sa lahat ng natutunan ni Amanda mula sa US Army. Ito ay isang paraan na tumpak, epektibo, at naglalabas ng kakayahang magdesisyon sa isang iglap. Wow, ang galing. Saan mo natutunan ang mga ganitong teknik? Tanong ni Amanda. Iniisip na ito na ang pagkakataon para makakuha ng impormasyon. Sa Special Forces, hindi lang combat techniques ang pinag-aaralan namin. Sinasanay kami ng buo psychological warfare, intelligence gathering, at infiltration operations. Paliwanag ni Mateo. At ngayon, ginagawa mo pa rin ba ang mga ganoong trabaho? Maingat na tanong ni Amanda. Nag-alinlangan sandali si Mateo bago sumagot. Isa na akong ganap na sibilyan ngayon. Pero paminsan-minsan, nagsisilbi akong consultant. Biglang tumunog ang cellphone ni Mateo. Naging seryoso agad ang kanyang mukha pagkatapos sagutin ang tawag. Opo, naiintindihan ko. Pupunta na ako diyan agad. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Mateo kay Amanda. Paumanhin, may bigla ang lakad. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Amanda. Medyo komplikadong ipaliwanag. Nag-isip sandali si Mateo at sinabi, bukas, magkakaroon ng balikatan joint exercises. Kailangan kong mag-obserba. Kung interesado ka, gusto mo bang sumama? Halos mabulunan si Amanda. Ang balikatan, at si Mateo ay mag-oobserba? Talaga? Pwede ba akong sumama? Oo naman. Bilang isang opisyal ng US Army, syempre pwede kang pumunta. Baka matuwa pa sila. Kinabukasan, nang dumating si Amanda sa isang kampo militar sa Nueva Ecija, namangha siya sa kapaligiran. Ang mga sundalo ng Special Forces mula sa Pilipinas at Estados Unidos ay nagtipon kasama ang matataas na opisyal mula sa parehong bansa. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganito kalaking joint exercise. Ang demonstrasyon ng taktika ngayong araw ay pangungunahan ng isang espesyal na panauhin, anunsyo ng isang Pilipinong koronel. Siya ay isang dating opisyal mula sa Special Forces Regiment at kasalukuyang nagsisilbing tactical advisor ng sandatahang lakas. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakaitim na maskara ang lumitaw. Hindi siya gaanong matangkad at payat ang pangangatawan. Ngunit nang siya ay lumitaw, lahat ng sundalo ay sumaludo. Maging ang mga opisyal ng Estados Unidos ay nagpakita ng paggalang. Tiningnan ni Amanda ang likod ng lalaki at nakaramdam ng kakaibang pamilyaridad. Isang pangangatawan na parang nakita na niya kung saan. At ang isipang, posible kayang siya, ay sumagi sa kanyang isipan. Ngayon, sisimulan na natin ang demonstrasyon ng taktika sa isang tunay na sitwasyon, sabi ng lalaking nakamaskara. Nang marinig ang boses na iyon, napapitlag si Amanda. Isang boses na walang duda niyang kilala, ngunit ayaw niyang paniwalaan. Nagsimula ang demonstrasyon.
Ang lalaking nakamaskara ay lumaban sa 10 sundalo ng Special Forces ng mag-isa. Ang kanyang mga galaw ay parang sining. Ang paraan niya ng pagtalo sa bawat sundalo ay parang isang sayaw. Pinanood ni Amanda ang mga galaw na iyon at nakumpirma ito ang parehong teknik na natutunan niya ilang araw lang ang nakalipas. Ang kakaibang galaw at ang konseptong taktikal. Hindi, bulong ni Amanda. Nang matapos ang demonstrasyon, tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara. Sa sandaling iyon, hindi makapagsalita si Amanda. Ang taong nakatayo roon ay si Mateo. Walang duda, lahat ng sundalo ay pumalakpak at sumaludo. Lumapit ang mga opisyal ng Estados Unidos para makipagkamay. Isang napakahusay na demonstrasyon. Karapat-dapat ka talagang tawaging isang alamat na instructor. Nasa estado ng pagkabigla si Amanda. Napagtanto niya na ang Mateo na kilala niya ay hindi lang isang ordinaryong lalaki, kundi isang alamat na kinikilala ng matataas na opisyal ng parehong bansa. Pagkatapos ng araw na iyon, iniiwasan ni Amanda si Mateo sa loob ng ilang araw. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Ang katotohanan na ang lalaking inakala niyang tahimik at mapagkumbaba ay isang alamat pala na nirerespeto ng dalawang bansa ay masyadong nakakagulat. Higit pa rito, patuloy siyang pinipilit ng kanyang superior na kumuha ng impormasyon tungkol kay Mateo na nagdulot sa kanya ng matinding pag-aalala. Ngunit naubos na ang pasensya ni Colonel Cutler. Captain Williams, ano ang ginawa mo sa mga nakaraang araw? Wala kang naibabalik na anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Sir, napakaingat niyang tao. Hindi siya basta-basta nagsasalita tungkol sa mga personal na bagay. Kung ganoon, kailangan mo siyang mas lapitan pa. Kung kinakailangan, pag-isipan mong palalimin pa ang inyong relasyon. Malinaw ang nakatagong kahulugan sa mga salita ng koronel. Nasuklam si Amanda. Sir, sobra na po yata iyan. Ito ay isang usapin ng pambansang seguridad. Kung walang pag-unlad, kailangan nating isaalang-alang ang ibang paraan. Ang mga salita ng koronel ay isang malinaw na pagbabanta. Ang ibang paraan na iyon, alam ni Amanda kung ano ang ibig sabihin, maaaring paggamit ng mas marahas na hakbang. Biglang, may isang urgent call na pumasok sa cellphone ni Amanda. Galing ito sa panig ng militar ng Pilipinas. Captain Williams, may emergency. Hindi namin makontak si Mateo, may alam ka ba? Anong ibig niyong sabihin? Gulat na tanong ni Amanda. Nawawala siya sa gitna ng isang classified operation. Ang huling contact ay 12 oras na ang nakalipas. Pakiramdam ni Amanda ay titigil ang kanyang puso. Nawawala si Mateo? Saan siya nawala? Paumanhin, hindi ako makapagbigay ng detalye. Ngunit napakaseryoso ng sitwasyon ngayon. Pagkatapos ibaba ang tawag, agad na nagdesisyon si Amanda. Wala nang oras para mag-alinlangan. Kung nasa panganib si Mateo, kailangan niya itong tulungan. Ang utos ng kanyang superior o ang pangangalap ng impormasyon ay hindi na mahalaga. Kinontak muli ni Amanda ang militar ng Pilipinas para magtanong ng karagdagang impormasyon, ngunit tinanggihan siya dahil sa military confidentiality. Ang tanging sinabi ay nawalan ng kontak si Mateo sa isang misyon sa bulubunduking lugar ng Rizal. May maitutulong po ba ako? Nagmamadaling tanong ni Amanda. Paumanhin, ito ay isang internal matter ng AFP. Hindi maaaring makialam ang mga dayuhang militar. Ngunit hindi sumuko si Amanda. Ang isipin lang na nasa panganib si Mateo ay hindi niya kayang manahimik. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon para mangalap ng impormasyon hanggang sa makatanggap siya ng isang di-opisyal na tawag mula sa isang opisyal, si Colonel Santos, ang commander ng Special Forces Regiment. Captain Williams, narinig ko na nag-aalala ka kay Mateo. Sobra po. Mayroon po ba kayong update sa sitwasyon? Nag-alinlangan sandali si Colonel Santos bago nagsalita. Sa totoo lang, napakahalaga ni Mateo sa amin. Ang lugar kung saan siya nawala ay lubhang mapanganib. Limitado ang maaari naming gawin sa isang normal na rescue operation. Kung ganoon, ano po ang pwedeng gawin? Gusto sana naming humingi ng di-opisyal na tulong. Maaaring kailanganin namin ang karanasan mula sa inyong U.S. Special Forces, Captain Amanda. Agad na sumagot si Amanda.
Handa po akong tumulong sa lahat ng paraan. Ngunit biglang lumitaw si Colonel Cutler na para bang pinakikinggan niya ang tawag ni Amanda. Captain Williams, alam ko kung ano ang gagawin mo at hindi ko iyon papayagan. Sir, buhay ng isang tao ang nakataya dito. May mas mahalagang bagay. Ito ay isang pagkakataon para mapag-aralan natin ang paraan ng operasyon ng militar ng Pilipinas at maunawaan ang tunay na pagkatao ni Mateo Reyes. Nanginginig sa galit si Amanda. Sir, iyan ay sobrang hindi makatao. Ang personal na damdamin ay isang luho para sa isang sundalo. Captain. Ngunit buo na ang desisyon ni Amanda. Pinili niyang sundin ang kanyang konsensya kaysa sa utos ng kanyang superior. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang nararamdaman para kay Mateo ay higit pa sa simpleng pagkagusto. Nang gabing iyon, tinanggihan niya ang utos ni Colonel Cutler at lihim na nakipagkita kay Colonel Santos. Nagsimula ang emergency briefing sa isang operations room sa isang sulok ng kampo ng Pilipinas. Ang huling signal ni Mateo ay nagmula sa isang lugar malapit sa isang demilitarized zone, paliwanag ni Colonel Santos habang inilalatag ang isang mapa. Ang problema, masyadong mapanganib ang lugar na iyon, kaya mahirap maglunsad ng malakihang rescue operation. Ibig sabihin, isang maliit na infiltration operation lang ang posible? Tanong ni Amanda. Tama. At ang misyon na ito ay nangangailangan ng isang taong may mataas na karanasan mula sa Special Forces, tulad mo, Captain. Agad na pumayag si Amanda. Lagi po akong handa. 3 ng madaling araw. Sumakay si Amanda sa isang helicopter kasama ang isang team ng Special Forces ng Pilipinas. Ang pagsali ng isang opisyal ng U.S. sa isang operasyon ng AFP ay hindi pa nangyayari dati, ngunit sa ganitong emergency, naging posible ito. Habang nasa biyahe, iniisip ni Amanda si Mateo ang lalaking inakala niyang mahina noong una, ngayon ay naging pinakamahalagang tao para sa kanya. Malapit na tayo sa target area. Sigaw ng piloto habang bumababa ang helicopter. Ang bulubunduking lugar sa ilalim ng kadiliman ng gabi ay napakasuplado. Ang isipin lang na si Mateo ay nag-iisa doon ay nagdulot ng sakit sa kanyang puso. Bumaba si Amanda at ang 5 sundalong Pilipino gamit ang lubid. Ang lokasyon ng signal ay 3 kilometro mula rito, bulong ng team leader. Kumilos ng tahimik. Ang paglalakbay sa makapal na gubat ay hindi madali, ngunit hindi sumuko si Amanda. Sa iisang layunin na iligtas si Mateo, nagpatuloy siya. Tila naramdaman din ng mga sundalong Pilipino ang kanyang matinding determinasyon at lubos silang nakipagtulungan. Pagkalipas ng 2 oras, sa wakas, ay narating nila ang lugar. May isang gusali na mukhang isang lumang bunker at may kaunting liwanag na nagmumula sa loob. Malamang nasa loob siya, sabi ni Amanda habang ginagamit ang kanyang binoculars. Mukhang mahirap pasukin mula sa harap, nag-aalalang sabi ng team leader. Ako na ang papasok muna, sabi ni Amanda. Susubukan kong gamitin ang technique na itinuro ni Mateo. Ginamit ni Amanda ang infiltration technique na natutunan niya kay Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit sa gusali nang walang ingay. Kumilos siya ayon sa itinuro ni Mateo, iniiwasan ang mga bantay at pinapanatiling minimal ang ingay. At sa kanyang pagkagulat, nagawa niyang iwasan ang mga bantay at makapasok sa gusali. Sa basement ng gusali, sa wakas ay natagpuan niya si Mateo. May sugat ito sa binti at nakatali sa isang upuan, ngunit buti na lang at may malay pa. Mateo. Mahinang tawag ni Amanda. Amanda? Paano ka nakarating dito? Gulat na sabi ni Mateo. Mamaya na ang paliwanag. Kailangan nating makaalis dito. Kinalaga ni Amanda si Mateo at sinimulan siyang ilayo. Ngunit sa daan, natuklasan sila ng mga bantay. Lumaban si Amanda ng buong lakas habang pinoprotektahan si Mateo. Amanda, bakit ka nandito? Sabi ni Mateo na may halong pasasalamat at paghingi ng tawad sa kanyang mukha. Dahil ikaw yan. Dahil mahalaga ka? Sagot ni Amanda habang hinihingal. Noong una, akala ko mahina ka. Pero ngayon, alam ko na, isa kang taong hindi mapapalitan. Pagkatapos magapi ang lahat ng bantay, ligtas silang nakatakas. Sa helicopter, hinawakan ni Mateo ang kamay ni Amanda. Maraming salamat sa pagsugal mo ng buhay para sa akin.
Natutunan ko rin na hindi dapat husgahan ang isang tao sa panlabas na anyo. Isa kang taong tahimik ngunit napakalakas. Ilang buwan ang lumipas. Nagbitiw si Amanda sa US Army at nanirahan sa Pilipinas. Ang kanilang kasal ni Mateo ay isang maliit ngunit mainit at makabuluhang seremonya. Sa gitna ng mga opisyal ng militar mula sa parehong bansa at kanilang mga pamilya, ipinangako nila ang walang hanggang pag-ibig. Ang mga magulang ni Amanda ay dumating din sa Pilipinas at ang kanilang pananaw ay tuluyang nagbago. Humanga sila sa pagkatao ni Mateo at sa lalim ng kulturang Pilipino. Anak, nakahanap ka ng isang tunay na mabuting lalaki. Sa kabila ng simpleng anyo, ang mga lalaking Pilipino pala ay mga tahimik na mandirigma, sabi ng kanyang ina. Sa gabi ng kanilang kasal, sinabi ni Amanda kay Mateo, "Noong una kitang makilala, hindi ko alam na ganito ka pala kahangahangang tao." "Ako rin," sagot ni Mateo. "Hindi ko alam na si Amanda pala ay isang babaeng ganito katapang at mapagmahal." Nagtinginan sila at ngumiti. Ito ang sandali kung saan nila natanto ang tunay na pag-ibig na lumampas sa lahat ng paunang paghuhusga. Sa wakas, naunawaan ni Amanda. Ang tunay na lakas ay hindi maingay. Ito ay tahimik na nagkukubli sa isang kalmado at mapagkumbabang puso. At dito nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay nagdulot ito ng kaunting init sa inyong mga puso. Kung oo, huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong magagandang saloobin sa mga komento. Masisiyahan kaming lahat na magbahagi na ng positibong damdamin sa pamamagitan ng channel na ito.